Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Biyernes sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Isang araw na lang, haharapin na natin ang mga mahal na araw. At sa ating mga pagbasa, malinaw na ipinapaalaala sa atin ano ang maaaring sapitin ng isang taong nagpapakabuti, ng isang taong nagsisikap na makasunod sa turo at aral ng ating Panginoon. At sa ating mga pagbasa, malinaw ang naging karanasan ng mga taong katulad nila. Si Jeremias at mismong ang ating Panginoon. Si Jeremias na pinili at tinawag upang maging propeta ni Yahweh ay nakaranas ng matinding pag-uusig, pagtuliksa mula sa mga tao at maging sa kanyang mga kasama, sa kanyang mga kaibigan. Tinawag siyang kilabot saan man. At dahil dito, pinagplanuhan siyang patayin halos sa maraming beses at sa maraming pagkakataon, pinagtangkaan ang buhay ni Propeta Jeremias sapagkat nagsasalita siya ng totoo. At dahil totoo ang kanyang sinasabi, masakit tanggapin, masakit pakinggan. At di ba ganito rin ang nangyari kay Jesus? Ipinahayag niya ang katotohanan tungkol sa Ama. Sinabi niya na ang Ama at siya ay iisa. At dito, ayaw siyang paniwalaan, ayaw siyang tanggapin. Galit na galit ang mga Pariseo at mga Eskriba sa sinasabing ito ni Jesus na pawang katotohanan. Kaya pinagtangkaan din sang dakpin at patayin. At kapag pagninilayan natin ang karanasang ito ni Propeta Jeremias at ng ating Panginoon, di ba may mga pagkakataon nararanasan din natin ito, lalo na kapag nagsasabi tayo ng totoo. Kapag tayo ay magsisikap mamuhay at manindigan sa katotohanan. Yung tipong dahil nagpapakabuti ka, dahil sinusunod mo ang turo at aral ng ating Panginoon, mararamdaman mo at mararanasan mo nag-iisa ka. Halos iniiwasan ka, nilalayuan at tinatalikuran maging ng iyong mga kaibigan. Napakahirap ang mamuhay at manindigan sa katotohanan. Pero sa bandang huli, ang mananatiling tapat ang siyang magtatagumpay. Si Jeremias nanatiling tapat sa Diyos. Naging takbuhan at pag-asa niya ang Diyos. Kahit marami ang gusto siyang patayin, marami ang nagpaplano ng hindi maganda sa kanya, ang kanyang pinanghawakan, ang kanyang paniniwala at pananalig sa Diyos. Ang ating Panginoong Hesus, bagamat marami ang nagagalit sa Kanya at nagpaplano ng hindi maganda, nanatili siya sa Kanyang pagpapahayag ng katotohanan. Nagsikap siya na sundin ang kung ano ang kalooban at kagustuhan ng Ama. At sa katapusan, siya'y ginantimpalaan ng Ama. Kaya mga kapatid, ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay na pamumuhay sa katotohanan.
katotohanan na nagmumula sa Diyos. At manindigan nawa tayo sa katotohanan na ito kahit maiwan tayong nag-iisa, sapagkat ang totoo, kasama natin ang Diyos. At kung kasama natin ang Diyos, wala tayong dapat alalahanin sapagkat siya ang kikilos, siya ang magsasalita, siya ang gagawa para sa atin. Amen.